Okay, what's up, Mark Music here? Musta na kayo mga master? Ito yung ating update tutorial mga master about sa fretboard mga master, kasi marami pa rin nagtatanong about dito sa pagsaulo ng fretboard. So bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista mga master. Lahat po ng sasabihin ko at tuturo ko is base lang yan sa alam ko, experience, at kayo nang bahala doon kung susundin nyo to o hindi. Let's go! Last year mga master, may ginawa na akong tutorial dito about sa fretboard, paano i-memorize at ano yung kahalaga ng fretboard. So wala kasi akong sulat nung mga time na yun mga master, at ngayon nag-update natin to mga master. This time mga master is meron na akong sinulat. Ito na. Ito yung fretboard mga master. Pero ito mga master, 12 frets lang yung sinulat ko dyan. Kasi lahat po ng lalampas sa 12 frets is inuulit lang yan dito. Yan. So focus tayo dito mga master. Ito yung sinulat kong fretboard mga master. Yan. Yan mga master, medyo malayo tayo sa camera para makita nyo ng buo yung ginawa kong fretboard mga master. Yan. Nakikita natin mga fretboard mga master is yung normal na fretboard. Yung nakikita natin is nandito sa baba yung low E. At dito yung high E. Nagsabi daw baliktad yung sa mga chord chart. Hindi. Yun yung proper kasi ano yun, player's perspective kasi yun mga master. Kumbaga ito pag naghawak tayo ng gitara, kagaya sa akin yan, naghawak ko ng gitara, pagtingin ko, titignan ko yung gitara dito sa perspective ko is nandito na part yung low E string, tapos nandoon yung mga high string. Baba talaga yung low E, din pataas. Pero dito sa ginawa ko mga master ito, diyan kayo nakaharap mga master, nakatingin kayo dyan, is yung forma nito is pareho ng gitara ko, yung forma, yan. Nakaganito siya kumbaga. Yan. So, yung ginawa ko dito mga master is dito nakalagay yung low E natin. Yan, low E string. Tapos dito yung high. Parang ganito rin sa gitara ko. Yan. Ito mga master is hanggang 12 fret lang. Kumbaga dito sa gitara ito. Hanggang dito lang siya. Kasi nauulit lang naman yan mga master. Paglampas mo ng 12 frets, kung ano yung nakalagay dito sa ating first fret na F, sample ito sa low E, yan din yan siya mga master. Bilang nag-start pa lang tayo, pag-memorize ng fretboard is focus lang muna tayo sa 12 frets. Yan. Focus lang sa 12 frets mga master para mas mabilis nating maunawaan na naglo-loop lang ang mga nota. So, ito yun. Galing ito yung open E natin, standard tuning, kagaya nito sa gitara ko. Yan. So, yung first fret nito sa taas is F. Yan yung nakalagay, F. Yan, pasensya na kayo mga master. Sinulat ko lang kasi di ako marunong mag-edit mga master dyan sa screen. So, ito, sinulat ko lang. So, ito, F. Then yung nakikita nyo dyan, ang naka-highlights mga master, ito yung naka-highlights. Yan po yung mga note na hindi sharp at hindi flat. So, yung mga nakakulay pula na yan, yan yung mga sharp. Yan. At flat. Example, ito mga master, dalawa yung pangalan yan dyan, nakalagay F sharp or G flat kasi isang nota lang yan sila dyan. Ibig sabihin yan, bakit dalawa yung nakasulat dyan? Kasi depende yan sa perspective mga master. Galing ka dito sa G, tatawagin mo siyang G flat kasi lahat ng paatras sa ating gitara, sa ating fretboard is mga flat po yan. At lahat naman ng paabante, yan ay sharp. Kaya nakalagay dyan, F sharp / G flat. So, sa gitara yan mga master, ganito yan. Pag galing tayo sa F, pag sharp, abante tayo kasi merong sharp. So, abante. Yan. Isang fret lang yung abante natin. Yan. Kaya siya tinawag na F sharp. Ngayon naman, ba't tinawag siyang G flat? So, ito naman perspective natin. Galing tayo sa G. So, lahat ng patras, isang fret patras is flat. So, tinawag siyang G flat. Pero, yan, may magtatanong, bakit yung C walang flat? Kasi yung C,
C na siya. So, pag atras niya is B na siya. Parang ano rin yan, parang F. Kaya walang F flat kasi pag atras ng F, so magiging E. Yan. At yung E rin, ganito, yung E, wala rin siyang sharp kasi sunod niyan is F na. Yan. Same din sa B. Walang B sharp kasi yung susunod niyan C. Yan. Ngayon, balikan na natin yung fretboard mga master. Ganito mag-memorize ng fretboard mga master. Lagi rin natin yung i-memorize yan mga master. Kasama yan sa ating fretboard yung open E. So, open E, F. Ikaw nang bahala. Sa gamitin ko ngayon kasi paabanti ako. Puro sharp. So, ito na yung pagkakasunod. So, E, F, F sharp, G, G sharp, A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp. Tapos babalik na sa 12th fret yung octave ng ating open. So, yung pag-memorize nito mga master is tatandaan mo lang lagi pagdating mo sa 5th fret. So, bilangin mo 1, 2, 3, 4, 5. So, tatandaan mo na agad to yung nasa 5th fret na to mga master. Parang magpapanibago ka ng page dyan sa isip mo. Kasi hindi naman kasi natin pwedeng lagi na lang tayo aasa sa meron tayong tinitignan. So, talagang ipapasok natin yan sa ating mga isip. Kasi pag mag-play na tayo, wala na tayong kudiguhan dun. Di ba? I-stick na tayo dun sa ating naka-intact na library dito sa ating brain. Yan. So, parang ganito yan mga master. Ang pupukusan mo lang is galing dito sa open E, papunta dito sa ating 5th fret. Then, kailangan naka-intact na yan sa isip natin yung isang phrase na to. So, pagdating naman dito sa A, dito na naman, pupokus ka na naman yung mga kasunod-sunod niya. Yan, hanggang dito sa 12th fret. So, parang dalawang layer agad yan sa isip mo. Na yung part na to, yan, dalawang layer na agad. Ayan, ganito, ganyan. So, dito, kasi merong A dito, naka-intact na yan sa isip natin. At meron ditong A din dito. So, understood na yung susunod niya na fret, ito, pareho lang sila. So, ang susunod dito is A sharp or B flat. So, ganun din yan dito, E sharp or B flat. Sa ating 6th fret dito at dito sa ating A string is nasa 1st fret. Isang tunog lang yan sila. O, ito yung 6th fret natin. At ito yung 1st fret natin sa A. Yan, magkatunog lang yan sila. Kung ba i-chord natin yan, B flat or A sharp, ganun din yan dito. Yan. Dahil nakakabisado mo na dito yung pagkakasunod-sunod dito sa ating low E string. So, alam na natin din dito. So, meron lang siyang isang fret, din B na siya dito. Sa 2nd fret B. Kagaya dito sa ating 7th, dito sa taas, 7th fret B. Yung pagkakasunod-sunod. Meron lang siyang isa na fret at B na agad. At magkatabi yung C. Pareho rin yan dito. Yan. Kumbaga nagluloop lang sila master. Nagluloop po. Pabalik-balik lang. So, galing dito, yan na yung ating C sharp na ating na-memorize dito. Tapos D. Diba? D. So, gaya na sinabi ko, pag 5th fret, intact ulit. So, dalawang ano na naman siya. Dalawang parang page na naman yan sa ating brain, sa ating vocabulary. So, pag D dito, so D sharp, A. Yan na. Yung E na alam natin dito, master, is ganun din yan yung nandito kanina sa ating low E. Yan o, E na open. Then yung susunod niya is F. So, ganun din yan. F, F sharp, G. Yan. G sharp, tapos A. Babalik na siya sa 12 frets. Yan. So, dahil kanina mga master, meron na tayong binukod na sa ating vocabulary is meron tayong D. Paras na natin kanina yung pagkakasunod-sunod.
So, automatic, itong ating fourth string or yung ating D string, yan din yan yung mga kasunod. Oh, yan na, oh. Bumalik lang din yung D sharp dyan, E, F, F sharp, G, G sharp, A. Naglulup lang lahat. Yan yung sinasabi ko na napakadali lang talaga i-memorize yung fretboard. Hindi kasi natin titignan yung fretboard na parang ang daming nota. Hindi yan marami yung nota ng fretboard. Actually mga master, fretboard is composed of 12 notes lang yan, master. Wala nang lalampas dun. Yun na lang talaga. 12 notes lang yun. Nauulit lang talaga siya. Nagkakaroon siya ng octave. For example na lang natin dito yung E. Dito sa ating low. At meron din dito sa high E. So, yung ano yung nangyayari dito sa low E string na pagkakasunod-sunod, same lang din yan yung nangyari dito sa baba. Ganon yan. Nauulit lang at nauulit. Natin siyang titignan na sobrang hirap talaga. Napaka-imposible. Hindi imposible yan basta naka-intact na yan sa isip mo yung mga pagkakasunod-sunod. Parang ano ba, parang nag-memorize ka lang ng A, B, C, D, E, F, G. Diba? Alam mo yan na pag B, sunod sa B, C. D. Yan diba pag mga nag-memorize tayo ng alphabet. Ganon din yan dito mga master. So, pag may nakalagay doon D, so alam na natin yung sunod nun. So, sunod, D sharp. Yan. A. Pag A naman, alam natin yung kasunod ng A is A sharp or B flat. Yan. Ang C walang flat, ang B walang sharp, at yung E wala rin siyang sharp, at yung F walang flat. Yan lang yung mga nota na yan ang pukusan lang natin na magkadikit. May chords na B, yan, pag mag-transpose ka ng dalawang frets, is C sharp yan. Yan. Example, ito B. Transpose ka ng dalawang frets, alam mo na agad yan, automatic na yan sa isip mo na C sharp yan. Kasi, ang B is walang sharp. So, susunod na fret niya is C. Yan. Example, dito tayo sa ating second string. Yung second string natin, ito, yung B. Yan. Dahil naka-intact na to sa isip natin yung mga pagkakasunod na mga nota dito sa taas, kagaya nito, hanapin lang natin yung B. Nandito yung B, tapos C, automatic C, then C sharp, D. Ganon din yan dito, master. Hindi pwedeng hindi mauulit. So, ganyan, ito B, C. And then, meron lang siyang, ano dito, fret na C sharp sa kanyang second fret. Then, yung third fret niya, automatic D. Ganon yan dito. Nauulit din na nauulit. So, napakadali lang. Pag maintindihan mo ito, mga master, ito, pag maintindihan mo, napakadali lang i-memorize yung fretboard. Pagtingin talaga natin, talagang marami. Sa paningin lang natin kasi yan, parang marami, pero hindi. Nauulit at nauulit lang yan. Example, yung kanina sinabi ko sa'yo na focus kayo sa fifth frets. So, ito, fifth frets. Oh. Yan. Ito, iba yung sequence dito. Yung pagkakasunod sa baba. Kasi nga, nagbago din dito. Yung ating open string. Kasi B na kasi siya dito. Yan, sa standard tune. So, ito na ating maging reference. B, automatic. Yan, yung pagkakasunod. Yan din yan. Yung anong nagpakakasunod dito. So, pagdating natin dito sa G string, uusod lang tayo ng isa. Yan na. Magkakapareho na yan sila. At, ibabalik na natin dito sa fifth fret. Pagdating natin dito, i-compare natin yung high E at yung ating B string fifth fret. Dito lang nagbago kasi nagbago rin kasi dahil doon sa standard tuning. Yan. I-memorize mo lang to ng i-memorize 30 minutes daily. Makukuha mo talaga to, master. Hindi tatagal yung isang linggo, makukuha mo to.
30 minutes or isang oras, yan, wag na kayong lalampas doon. Makukuha nyo itong mga master. Yan. Para sa mga gusto nang matuto mag-lead. Kasi ito kasi talaga yung pinakaunang step. Yan, para sa mga nagtatanong kung ano talaga yung unang step para matutunan yung lead. Yan. So, ito yun mga master. Fretboard. I-memorize mo yung fretboard. Lagi kong sinasabi yan. Memorize mo yung fretboard bago ka magpunta sa scale. Yan. Example ko lang to, yung naka-highlights na to, yan. Example, ito yung naka-highlights na to is nasa scale yan ng C. C major. O, yan. Kasi meron ngayon, nag-una ng scale, alam yung major pentatonic, alam yung mga ganyan, mga scale. Pero, hindi nila kabisado yung fretboard. At, babagsak pa rin sila sa pag-memorize ng fretboard. Back to zero talaga sila. Babalik pa rin talaga dito sa pag-memorize ng fretboard. Yan mga master. So yun lang mga master para sa video natin mga master. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.